Okay, so let's start our discussion sa Hess Law of Constant Summation. But before we proceed sa Hess Law of Constant Summation, so mag-recap muna tayo sa last topic natin wherein diniscuss natin yung first law of thermodynamics. So si first law of thermodynamics, guys, again, by definition, sinabi natin that the first law of thermodynamics states that energy cannot be created nor destroyed, but it can be passed through from various forms. So, meron tayong tatlong uri ng system under ni first law. So, first is the open system, wherein yung mass and the heat pwedeng pumasok. Pagka closed system naman, guys, heat lang ang pwedeng maglabas-pasok and si mass hindi pwede. Pero pag isolated system naman, hindi pwedeng pumasok si mass and hindi pwedeng pumasok si heat. So recap lang natin siya. Then next is mag-proceed tayo kay Hess Law of Constant Summation. So si Hess Law of Constant Summation kasi fina-follow din niya si Law of Conservation of Energy. Kaya magkasunod lagi si first law at si Hess Law. So si Hess Law, of course, it was discovered by a Russian chemist, wherein sa kanya nanggaling yung Hess Law na pangalan. So ang pangalan kasi niya ay Germain Hess. Kaya Hess Law. Kasi siya yung nag-introduce talaga ng Hess Law of Constant Summation. So si Hess Law or si Germain Hess, siya yung nag-investigate or nag-start ng thermochemistry. So sa kanya talaga nag-start yung thermochemistry, yung calorimeter, yan. Sa kanya lahat yan nag-start, Then in 1840, doon niya na-publish na talaga yung law kung saan na-discover niya na ang Hess Law of Constant Summation daw ay ganito ganyan. So si Hess Law, ini-state lang naman niya na ang Hess Law daw is simply states that when two or more reactions are added, to give a new chemical reaction, addition of the corresponding enthalpies will provide the enthalpy of the new reaction. So again, pag sinabi nating Hess Law, it states that when two or more reactions are added to give a new chemical reaction, addition of the corresponding enthalpies will provide the enthalpy of the new reaction. So ang pinaka definition lang naman, regardless daw kung whether the reaction is done in 1 step, 2 steps, 3 steps or more, yung overall enthalpy change daw natin, hindi naman daw magbabago or the same lang naman siya. Halimbawa, ang enthalpy change kasi guys, by definition, define muna natin. Pag sinabi nating enthalpy, eto kaya ko siya ni-read kanina, Kaya ko ni-read yan para at least bigyan natin siya ng definition. Pag sinabi nating enthalpy, that is the amount of energy released or taken
per mole of substance during physical or chemical change. No, so si enthalpy guys, ito yung natatanggal doon sa system mo or ito yung pumapasok sa system mo. So, di ba kung mapapansin niyo last time, nagkaroon tayo ng mass to mass ratio or mole to mole ratio. Pero yun kasi guys is in terms ni mole and in terms ni mass. So, dito guys, ang nire-ratio na natin ay energy. In this case, yung enthalpies. So, yung kung ilang energy yung pumasok dun sa system mo or kung ilang energy yung lumabas doon sa system mo. So, ibig sabihin, sinasabi lang naman ni Hess law na kahit daw na 10 beses mong gawin yung chemical reaction mo, paulit-ulit, let's say, unang reaction mo, nag-single displacement ka. Sumunod, nag-decomposition reaction ka. Sumunod, nag-double displacement reaction ka. Lahat daw yon kahit 2 or 3 reaction yung ginawa mo, same lang naman daw yung enthalpy na lalabas. So, kahit daw gaano katagal mo siyang ginawa, ang enthalpy mo daw ay hindi magbabago. So, yun lang naman. Kumbaga, it follows the law of conservation of energy. But in this case, we are talking about the energy released or taken. So, yun yung pinaka-main concept ni Hess law. Now, under ni Hess law, guys, meron tayong rules na dapat sundin. So, rule number 1 ni Hess law. So, sabi ni Hess law, dapat daw, if meron ka daw chemical equation, let's say, if nag-add ka ng chemical equation, let's say meron kang equation number 1. So, you have A plus B yields to C. Then, yung equation 2 mo daw ay sabihin natin C plus D yields to F. Then, yung unang equation, sabihin natin mayroon siyang enthalpy or change ng heat or change ng energy na sabihin natin positive 20 kilojoule per mole. No? Yung isa naman, let's say, ang delta H mo naman is positive 20 kilojoule per mole. So, from the positive side, no, positive yung 20 mo and positive yung isang 20 mo sa kabila, ibig sabihin nag-gain tayo, tama? 'Di ba sinabi natin if positive ang pumasok sa system, ibig sabihin nag-gain tayo ng energy. So in this case, nag-gain tayo ng 20 sa unang reaction. Then yung sumunod na reaction, nag-gain ulit tayo ng another 20. So pag nag-a-add daw tayo ng dalawang reaction, guys, i-check daw natin from left to right. So dito, dapat daw pag may kapareho daw siya sa kabilang side, dito, pwede daw natin yan tanggalin. So, kung titignan nyo, yung A ba, etong A, may kapareho ba siya dito? Wala naman. Pero kung i-check ninyo yung mismong equation, guys, si letter C and si letter C dito, nasa magkabilang side sila, pwede natin yan i-cancel daw. So, kapag nag-a-add daw tayo ng ganitong chemical equation, pwede daw nating i-cancel si C, cancel. Ang magiging final equation na daw natin is A plus B plus D yields to F. No, so, eto na daw yung bago nating equation. Pag inad natin yung dalawa. Now, ang tanong, sir, ano ang gagamitin nating delta H? Kasi dalawa yung delta H natin, no? So, ang gagawin lang natin dyan, guys, i-add lang natin siya. So, since positive sila pareho, that is 20 plus 20. So, ibig sabihin, ang bago daw nating enthalpy ay 40. 40 kilojoule per mole. So, lagay natin dito, 40 kilojoule per mole. No? So, that's the rule number 1. So, kailangan i-cancel mo daw kapag yung nasa left side may kapareho sa right side nung isang equation. Then, for that delta H, need mo lang daw i-add yan. Next, let's proceed kay rule number 2.
No, so ano naman ang rule number 2 ni Hess law? So si rule number 2 naman ni Hess law, if meron ka daw A plus B na equation, then let's say meron kang delta H, sabihin natin ulit positive 20 or nag-gain ka ulit ng energy. No, so kilojoule per mole. So sabi niya, if i-reverse mo daw yung iyong equation, so paano i-reverse? Etong C pupunta sa kabila, then yung A and B mo pupunta naman sa kabila. So parang ang magiging itsura niya na if i-reverse mo, magiging C yields to A plus B. So ni-reverse mo yung equation from A plus B to C, then C to A plus B. Ang gagawin mo din daw dyan guys, kailangan daw yung delta H mo magre-reverse len. So from positive, magiging negative 20 kilojoule per mole na siya. So pag ni-reverse mo siya, nasundan? So dito, positive tong 20 mo, then nung ni-reverse mo siya, magiging negative 20. That's the rule number 2 for Hess law. Nasundan? Then last, rule number 3 under ni Hess law. No, so let's say meron kang equation. No, so let's say meron ka ulit A plus B yields to C. Then yung delta H mo ulit ay sabihin natin ulit positive 20 kilojoule per mole. Para hindi na tayo mahirapan. Now, yung equation mo, 'di ba meron tayong balancing of chemical equation? Kailangan balance yung equation bago tayo mag-proceed. Let's say yung equation mo hindi balance or kailangan mo ng sabihin natin kailangan mo magdagdag dun sa equation. So try natin mag-multiply. So this is the original. No, so this is the original equation. Then yung isa, nagdagdag ka daw pero nag-times 2 ka. Let's say A plus B yields to C. So kapag ganito guys, kailangan daw mag-multiply ka dito. So magiging 2A plus 2B yields to 2C. Tama? Now, tanong, sir, paano naman yung delta H? So sa delta H guys, kailangan din natin mag-multiply ng 2. So kung ilan yung minultiply mo, kailangan yun din yung i-multiply mo sa delta H. So in this case, ang magiging delta H natin, that is 40 kilojoule per mole. Positive 40. So that is rule number 3. Again, rule number 1, review tayo. So for rule number 1 daw, kapag ka nagkakita ka daw ng parehong chemical compound sa left and sa right, pwede mo daw yan i-cancel. Then, i-add mo lang si delta H. Then, for rule number 2, if i-reverse mo daw yung equation mo from A plus B to C, ng C is equal to A plus B, kailangan daw i-reverse mo din yung delta H mo. If positive yan, gagawin mong negative. If negative yan, magiging positive din. Kasi ni-reverse mo yung chemical equation mo. Next, number 3, let's say meron ka daw original na A plus B yields to C, tapos ginawa mong times 2 sa lahat, kailangan sa delta H magta-times 2 ka din daw. No? So, guys, again, bakit kailangan? Because delta H is a state function. No? So, note natin that delta H is a state function. Ano po bang ibig sabihin ng delta H is a state function? Ibig sabihin, pag a state function yan, ang pinaka-ina-account lang natin yan ay yung initial at yung final. Wala na tayong pakialam kung anong ginawa mo sa pagitan ng initial at final. No, parang buhay yan. 'Di ba? Sabi nga nila, 'di ba? Life has
sabi na dalawa, there are only two important things in life. Una is the birth, and last is the death. What happens in between them is wala. Kumbaga, choice mo na, whatever happens. Kasi, ang pinaka-focus lang natin is yung buhay mo nung pinanganak ka hanggang sa mamatay ka. And what happens in between them is up to you. So, dalawa lang naman yung pupuntahan niya palagi. So, initial and final. So, ganun din si delta H. Delta H is a state function. So, wala siyang pakialam kung anong ginawa mo sa loob or sa pagitan ni initial and ni final. Basta ang kanya, may initial ka, may final ka. Kaya nga kanina, di ba, under ni Hess law, sinabi natin, added to give a new chemical reaction, addition of the corresponding enthalpies will provide the enthalpy of the new reaction. So, ang ina-account lang natin doon, yung new reaction. Hindi na natin pinapakialaman kung 2, 3, 4, or 5 steps ang ginawa natin. Kasi initial or final lang. It means delta H is a state function. Now, let's proceed with the examples of Hess law. So, number 1. So, kung isa-summary natin siya, guys, automatic eto, guys, this is the original. So, dyan mo daw dapat ibase yung equation mo. So, meron tayong tatlong equation dito. Kailangan daw yung original, pag inad natin tong tatlo, yung original ang lalabas. Now, tanong. Kung makikita ninyo to, guys, yung C4H10 and O, doon sa tatlo, etong tatlong to, nasan siya? Nandito ba siya? Sa left side or dito sa portion na to? Ay, sorry. Nandito ba siya? Sa left? Etong left na to? Or left na to? So, mapapansin nyo, guys, wala siya, di ba? Makikita nyo siya dito kay right side. Eto. Sabi niya, kailangan daw yung question 1 daw, nasa left side daw si C4H10, 0. 'Di ba? Eto nandito siya kay right side. So anong gagawin natin diyan? Rule number 2. Tama? Etong rule number 2, sabi natin pwede daw natin 'yan pagbaliktarin. Tanggalin nga natin 'to. Hindi ko siya paano ba 'to matanggal. Tanggalin natin 'to kasi sa gabal, no? Hindi siya matanggal, no? So eto na lang. 'Di ba? Sabi natin kailangan daw i-reverse natin yung equation. Again, try nating i-reverse. So gawin natin, we have C4H10 and 0 na liquid daw, liquid. Then ni-reverse natin yung equation, magiging 4C na solid plus 5H2 na grams plus 1/2 O2 na grams. Now, ano ang delta H natin? Delta H. Sinabi natin kanina, pag ni-reverse natin yung equation, reverse din ang sign. So, need natin tong i-reverse. So, magiging positive 335 kilojoule per mole. No? So, per mole yan, kaya mole raised to negative 1, inverse lang naman yan. So, naging positive 335. Next, tanong. Dito sa dalawang equation natin, eto. Tugma na ba siya dun sa pinaka-final natin? Kung i-check nyo. So, yung pangalawang equation, yung C4H8, okay na ba siya dyan? Okay na ba? So, kung papansinin ninyo guys, yung C4H8 dito, nakay right side na. Eto, nakay right side na ba? Nakay right side na. Ibig sabihin, pwede na yan. Tama na yan. Okay na yan dyan. Now, yung H2O, nakay right side siya. Etong H2O dito sa kabila, nakay right side din. Ibig sabihin, tama na din yan. Okay na din siya. So, kopyahin natin yung equation. So, we have
Etong una, na-reverse natin. Next, we have 4C plus 4H2. So, wag na natin munang isulat yung solid or liquid ha, para hindi tayo malito. Yields daw yan ng C4H8. Then yung isa, we have H2 plus 1/2 O2 yields to H2O. Now, tanong, meron ba? Apply natin si rule number 1. Sabi, dapat kung mayroon kang kapareho sa left at kay right, kailangan daw i-cancel natin. Susulat muna natin si delta H. Delta H dito is negative 17 kilojoule per mole. Dito naman, delta H natin is negative 242 kilojoule per mole. So kung titignan ninyo siya guys, eto, yung 4C, makikita mo dito, 4C, tama? So ibig sabihin, pwede natin yan i-cancel kasi na kay left and right sila eh. Next, ano pa? Yung 1/2 O2, tsaka 1/2 O2, tama? Pwedeng i-cancel yan. Cancel natin kasi pareho naman. Next, yung H2 kaya, pwede? Eto, 5H2. Meron kang 4 dito, cancel yung 4, cancel yung 4, may 1 pa pero may 1H2 ka dito. So 4 plus 1 is 5, so cancel si H2. So mapapansin niyo na cancel na natin lahat. So meron na tayong bagong chemical equation. Ano yon? So we have C4H10O yields to, we have C4H8 plus H2O. So kung mapapansin niyo, balance na yung chemical equation natin. Meron tayong C4, H dito na 8 plus 2 is 10, H10, and yung O na merong 1 na coefficient. Now, anong gagawin natin sa delta H? So, i-add din natin siya. No? So, we have 300. So, sulat natin dito, delta H is equal to 335 minus 17 minus 242 is equal to, we have 335 minus 17 minus 242, that is equal to ilan nga ulit? 76. So equal to 76 kilojoule per mole. So for our delta H, dito natin ilagay delta H, that is equal to 76 kilojoule per mole. So the final answer, eto and eto. So ganun lang siya ginagawa. Next, question number 2. So sa question number 2 guys, kung mapapansin ninyo, this is already the original. Then meron tayong 4. 'Di ba sabi natin kanina by the rule, kahit 1, 2 or 3, 4, 10 reactions yan, simply add the summation of enthalpies. So eto. So check natin. Tanggalin natin to dito. So, check natin yung equation. Yung C6H4 ba na kay left side? Nasaan siya? So, kung mapapansin nyo, eto siya, tama? Na kay left side siya. So, pwede na yan. Huwag na natin siyang galawin. So, ibig sabihin yung equation 1 natin dito, pwede na. Next, H2O. So, kung mapapansin niyo may H2O sila pareho. Tama? So, meron tayong H2O dito and H2O dito. Pero since may H2O dito and dito, pwede na to. Tama? Pwede na yan. Wala nang problema dyan. Kasi, maglilipat ka pa, meron din naman kay left side. Next, yung C6H4, eto, tsaka to.
pwede din. Okay na yan. Tama? So, from original form, nandito kay right side si C6H4 and O2. Then, dun sa given natin, nasa right din siya. So, paano natin yan gagawin? Okay na yan. Try natin isa-isahin. So, kung i-check ninyo siya, guys, burahin natin. So, yung H natin, etong H2, guys, and H2, pwede nating i-cancel, tama? Tama ba? Kasi, pag kinancel natin yan, wala na. 'Di ba? Kumbaga, wait lang guys. H2O2 pala siya. Ayun hindi pala H2O, H2O2. Sorry. So medyo maliit kasi yung problem natin, no. That's H2O2. Ibig sabihin, etong H2O2 na to, need nating i-reverse. I-reverse natin. Bakit? Kasi nakay right side siya, tama? Nakay right. Kailangan natin nakay left side si H2O2. So i-reverse natin yung una. So gawin natin, reverse natin to. We have H2O2 yields to H2 plus O2. Then pag ni-reverse natin yung delta H natin, eto, kailangan i-reverse din natin. So, magiging delta H is equal to, that is, magiging positive 191.2 kilojoule per mole na siya. Next, ano pa? Pwede na ba yung 1/2 O2? So, kung mapapansin niyo guys, dito, sulat natin, wag muna natin pakialaman yung nasa taas ha. Ito muna tayo. We have H2 plus 1/2 O2 yields to H2O. Ang delta H natin dyan is negative 241.8 kilojoule per mole. Then yung isa naman, we have H2O yields to H2O. Then ang delta H niyan is negative 43.8 kilojoule per mole. Then yung nasa taas, sulat na din natin. We have C6H4OH2 yields to C6H4O2 plus H2. And ang delta H niyan ay plus 177.4 kilojoule per mole. So, kung i-check ninyo yung equation, may maka-cancel na ba tayo? May maka-cancel ba? Wala, no? Wala. Tama? Kasi yung H2O, pwede etong H2O. Kasi nandito sila kay left pareho. Pero kung i-check mo siya, guys, yung O2 natin, yung O2 mo dito is isang buo, yung isa mo dito is kalahati lang. So, anong gagawin natin kapag ganyan? So, para matanggal natin yung 1/2, mag-multiply tayo ng 2. So, multiply tayo ng 2 dito. Para pag nag-multiply tayo ng 2, yung H2O2 mo, magiging 2. So, magiging 2 yan. Lagay natin dito. That is 2H2 plus 1/2 times 2, that is O2, yields to 2H2O. Now, yung delta H mo, magkakaroon ng times 2 din. 2 times mo na negative 241.8. So, equal yan kay, that is 241.8 times 2, that is 483.6. 483.6. 483
negative 483.6 kilojoule per mole. Now, yung O2 pwede na. Tama? Pwede na nating i-cancel. Bakit? Kasi pwede na. Pareho na silang O2 lang. Now, ano pa yung pwede nating i-cancel dyan? Meron pa ba? Or wala na? Wala na. So, kung i-check ninyo yung H2, so eto guys, tanggalin na natin to ha. Eto, to. Para hindi kayo malito. So, sulat natin yung mismong equation na lang. So, we have, unahin natin si H2O2 yields to H2 plus O2. Then, we have H2O yields to H2O. Then, C6H4 OH2 yields to C6H4O2 plus H2. Then, yung bago natin na 2H2 plus O2 yields to 2H2O. So, sulat natin yung delta H. Delta H nung una, that is plus 191.2 kilojoule per mole. Then, yung pangalawa, we have delta H is equal to negative 43.8 kilojoule per mole. Then yung isa, we have delta H is equal to 177, positive 177.4 kilojoule per mole. Then yung last natin na tinimes ng 2, delta H is equal to negative 483.6 kilojoule per mole. So, check natin guys kung may maka-cancel. So, yung O2, eto, cancel to, parehong O2. Next, H2. Meron ka ditong dalawang H2. Yung nasa right side mo is 1 and 2. So, cancel. Next, H2O. Kung mapapansin nyo, H2O to, cancel to. May natira na lang dalawang H2O. So, may maka-cancel pa ba? Wala na. So, kapag kainayos natin yan, we have, eto, C6H4OH times 2 plus H2O2 yields to, we have C6H4O2 plus 2H2O. So, eto yun. Dito yun galing, guys. So, eto siya. H2O, C6, C6H4O2, and 2H2O. Delta H. Paano naman si delta H? So, need lang natin yan i-add. So, add natin siya, guys. We have 191.2 minus yung nakalagay dyan. So, that is minus 43.8. Equal mo muna. Next, plus 177.4 equal mo muna minus 483.6. So the answer is negative 158.8 kilojoule per mole. So that's the final answer. Sige, we may now take a screenshot. So, medyo na underestimate natin yung Hess law, no? Mahaba pala siya, no? Medyo mahirap intindihin to kapag ang tawag doon kapag dinidiscuss ko lang siya online. So, yung number 3, 4, 5, 6, no? So, 6
So there are still 4. Sagutan na lang natin yan next meeting na on-site tayo para hindi tayo mahirapan. Kasi medyo nakakalito talaga, online pa to, no? Para hindi kayo mahirapan. So, ang sasagutan nyo lang for assignment ay yung first law of thermodynamics. Pero yung kapalit ng Hess law na sasagutan ninyo is make your own problems na 10 related kay first law of thermodynamics. Again, hindi na Hess law yung kadugtong ng assignment ninyo for next week. 10 problems related to first law of thermodynamics na katulad nung sinagutan natin na idadagdag nyo sa assignment number 1 instead ni Hess law, ha. So, bale yung binigay ko plus 10, yun yung ipapasa ninyong assignment with solution yun, guys, ha. Huwag magkopyahan, maraming problems, magkakaiba dapat, no? So yun lang, continue natin to sa on-site na. Goodbye and thank you for listening.